Imagine mo na lang, 20% ng suple ng langis sa buong mundo biglang na-stuck dahil lang sa isang kakarampot na parte ng dagat. Galing, di ba? Yan ang eksena sa global macroeconomy natin ngayon, isang choke point lang, paralisado na ang world trade. Bawat segundong tengga, bilyon-bilyong dolyar ang naglalaho na parang bulas sa merkado. Pero sa likod ng nakaka-stress na krisis na tupasimpleng binabago ng mundo ang rules of the game na dandang taon na nating tinisis. Yung malumang style ng paangat sa dagat, unti-unti nang nawawala ng silbi habang nakatayo ng bagong infra. Hindi na kasi papaya ang navigating ekonomiya na maging biktima ng one-way relationship sa isang ruta lang. Ako ang inyong feeling expert na financial advisor mula sa Dunong Mundo. At sa episode na 2, hihimayin natin ang sakit ng ulo na dulo ng pagbara sa mga dagat. Pag-usapan natin kung paano napipilitan ang bansa na magwaldas ng trilyon-trilyong dolyar sa mga mega project para lang hindi maputol ang kanilang supply chain at hindi sila mamatayan ng ilaw sa hinaharap. Simulan natin ang chika sa sentro ng gulo, ang Strait of Hormuz. Itong makipot na kanal na ito ang bida sa oil industry. Kapag may naginarte o naghamon dito, automatic na shook ang global financial markets. Isipin mo, halos 20% langis sa mundo ang kailangang dumaan dito araw-araw para lang may pangatong ang industriya. Dahil sa mga uwebata doon, nasa 2,000 barko at oil tanker ang natrap o napilitang make road trip sa malayo. Sa usapang pera, bawat araw na nakatambay sila, milyon-milyong dolyar ang suno sa operational costs. At siyempre, ang mahal na freight at insurance kanino pa ba ipapasa kundi sa aiding mga kawawang consumer. Hello, inflation? Mas lumala pa ang plot twist dahil sa Mahauti rebels na hinarang ang Red Sea. Combo-combo na ang problema, perfect storm para sa world trade. Yang mga dagat na dati ay chill lang danan, ngayon ay high-risk zone na para sa mga bigating investor. Isa itong malaking red flag na nagsasabing good luck na lang sa stability ng supply chain niyo. Dahil sa mga harang na yan, paralisado ang supply chain ng Asia at Europe. Ang barko napilitang mektor sa dulo ng Afrika, libu-libong milya at ilang linggong paghihintay. Ang ganitong kabagal na logistics ay sumisira sa just-in-time fantasy Namga Corporation at ang ending pagong napagunlat ng ekonomiya para sa lahat. Sa world market, konting kabalang sa supply. Sky high na agad ang presyo ng crudo. At kapag na mahal ang kuryente at gasolina, demi-demi na lahat mula sa alam mo hanggang sa gadgets mo. Kaya naman ang mga central bank kulang na lang ay mag-overnight sa pagbabantay kasi isang maling galaw lang, wasak ang mga pangarap nilang plano. Ang pagkaparalisa ng rutang ito ay napapakita lang kung gaano kasable ang disenyo ng ating Global Trade Network. Masyado tayong naging kampante sa paasa sa ilang choke points para dumaloy ang ating enerhiya at kalakal. Sa mundo ng macrofinance, ang pag-concentrate ng risk sa isang ruta ay isang epic fail na ngayon ay pinababayaran ng buong mundo ng napakamahal. Dito na pumapasok ang pagiging bida-bida ng Iran. Dahil kontrolado nila ang isang gilid ng Strait of Hormuz, feeling nila ay may hawak silang geographical weapon. Hindi naman nila kailangan ang pinakamalaking ekonomiya o pinakamalakas na militar para mag-flex. Sapat na ang kakayahang i-lock ang pinaka-importanteng pinto ng enerhiya. Isang perfect example ito ng leverage, di ba? Garapalan kung gamitin ng Iran ang Hormuz bilang strategic na baraha sa kanilang geopolitical na drama. Tuwing may parusa o banta mula sa mga taga-kanluran, konting pananakot lang na isasara ang kipot ay sapat na para make panic buying ang oil markets. Ang ganitong klaseng market manipulation ay nabibigay sa kanila ng power na hindi naman nila deserve sa pakdikta ng pandaydigang patakaran. Ang kanilang arsenal ay hindi naman kailangan ng mga mamahaling aircraft carrier sa pamamagitan lang ng mga mumurahing missile, attack drone, at naval mines. Kaya na nilang i-lockdown ang buong ruta ng langis.
Sa aspeto eng cost-benefit analysis, ang talino talaga eng taktika nila. Barya-barya lang ang gastos nila para wasakin ang bilyon-bilyong dolyar sa ekonomiya at supply chain eng kanilang nga kaawe. Dahil sa pananakot na ito, kitang-kita kung paano naging sobrang dependent ang buong mundo sa isang napakali na butas. Ang ganitong klaseng structural vulnerability ay isang malaking joke sa modernong macrofinance. Ang nga investors at gobyerno na naghahanap ng stability ay parang naghahanap ng forever impossible hanggat ang daloy ng enerhiya ay laging nasa bingit ng pagkaputol. Ang tinatawa na risk premium ay laging sinasawsaw sa presyong langis tuwing may tension sa rehiyon. Ibig sabihin, kahit wala namang totong pagsasara, ang banta pa lang ay sapat na para pilitin ang bansa na magbayad ng mas mahal para sa enerhiya. Ang dagdag gastos na ito ay isang pabigat na pumipigil sa paglago ng GDP ng mga bansang umaangkat, lalo na ang mga bansa sa Asya na laging apektado. Sa paglipas ng panahon, natauhan din ang mga world leaders at financial strategists na ang pagpapanatili ng status quo ay isang recipe para sa disaster. Ang patuloy na pag-asa sa Strait of Hormuz ay parang paglalagay ng lahat ng yaman mo sa isang bangkong laging hinuhold up. Ang pangangailangan para sa diversification nga ruta ay hindi na lang isang option kundi isang desperate move para mabuhay. Imbes na sumagot sa pamamagitan ng direktang giyera na magpapagulo lang lalo sa merkado at baka maging mitsa pa ng malawakang digmaan, mas pinili ng mundo ang isang mas wise na strategy. Ang macroeconomic na solusyon ay hindi ang gubuzingang kalaban, kundi ang gawin silang irrelevant. Nagdesiji ang mundo na i-ghost at i-bypass na langgang Strait of Hormuz. Ang desisyong ito ay base sa isang malalim na pagsusuri sa investment. Ang pagtatapon ng trilyon-trilyong dolyar sa GRA ay paksira lang sa yaman, habang ang paggastos sa mga bagong kalsada at tulay ay gumagawa ng bagong raket sa ekonomiya at nagpapataas sa value ng mga kalapit na rehiyon. Ang kapital ay lumilipat mula sa mga budget pangmilitar papunta sa mga dambuhalang proyekto and semento at logistics. Para matupad ang pangarap na to, tatlong super projects o mega projects ang kasalukuyang niluluto at pinupondohan ng mga bansang saksa kanang yaman at mga sovereign wealth funds. Ang proyektong ito ay hindi lang basta kalsada o tubo. Ito ay mga bonggang pagbabago sa mapa at kalakalan na ang goal ay tanggalin ang kapangyarihan ng mga bansang mahilig mambara sa mga choke points. Ito na ang paglipat mula sa paasa sa mga barkong pandigma papunta sa papapatibay na makalsada at supply chain. Dati, kung sino ang may pinakamalakas na navy, siya ang boss sa dagat. Ngayon sa modernong microfinance, ang bansang may pinakamatibay at pinakakonektadong supply chain ang tunay na lodi. Ang bansa sa Gulf region ay ramdam ang pagbabagong ito kaya mabilis silang kumikilos. Ang tatlong mega projects na ito ang kumakatawan sa pinakamalaking gastos sa kasaysayan ng kalsada at enerhiya. Mula sa pagtapyas sa mga bundok para gumawa ng kanal hanggang sa paglalata ng libu-libong milyong riles at mga dambuhalang tubo. Bilang inyong financial advisor kuno, binabantayan ng dunong mundo ang proyektong ito dahil babaguhin nito ang daloy ng yaman sa buong mundo. Unahin natin ang unang mega project, ang Trans Mountain Canal sa Oman. Isang ambisyosong engineering marvel da kung saan literal nakakatay ng mga bundok para lang magkaroon ng bagong danan ng tubig. Ang layunin ay napakasimple pero bigatin ang epekto. Bigyan ang madambuhalang oil tanker ng shortcut mula sa mabalo ng langis palabas sa dagat ng hindi nadadaan sa delikadong Strait of Hormuz. Ang habangang planong kanal na ito ay abot daw sa 32 kilometro. Sa usapang construction, kailangan nito ng bilyon-bilyong dolyar at high-tech na panghukay. Pero kung titignan ng balik ng puhunan, barya lang ito kumpara sa seguridad na ibibigay nito sa supply ng langis ng mundo. Ang nga investment dito ay backup ng madambuhalang bansa. Kapag natapos ang kanal na ito, ang mga barko ay dededmahin na ang Strait of Hormuz diretso na sa Arabian Sea.
isang napakalaking game changer sa logistics. Hindi na kailangang mabayad na mga kumpanyang langis na pagkamahal-mahal na war insurance na kumakain sa kanilang kita. Ang daloy nga enerhiya papunta Asya, pati na sa Pilipinas, ay magiging mas mabilis at hindi na puro drawing. Kung hihimay natin ang epekto nito sa ekonomiya, kaya nitong burahin ang hanggang 80% ng drama at banta mula sa Iran. Kapag wala na silang power na ipitin ang langis, babaksa ang impluensya ng gabansang pananakot lang ang alam na sandata. Ang korona ay lilipat sa mga bansang gaya ng Oman na nag-alok ng ligtas at matatak na shortcut para sa kalakalan. Para sa mga ASEAN markets na parang linta kung makadepende sa langis ng Middle East, itong proyektong ito ang ultimate sana, all hedge laban sa supply shocks. Ang mga pabrika sa China, Japan, South Korea, at pati na ang mga industriya, nating laging nagrereklamo sa taas ng bilihin dito sa Pilipinas ay makikinabang daw sa matatak na presyo ng enerhiya. Sabi sa paaral ng Dunong Mundo na feeling genius ang ganitong geopolitical de-risking ay pampatas daw ng kumpiyansa ng nga bilyonaryong mamumuhunan na takot mawalan ng barya. Ang economic return on investment para sa Oman ay talagang to the moon ang peg. Magiging bagong bida. Sila sa maritime logistics nahihigop ng bilyong-bilyong dolyar na foreign direct investments hindi lang para sa kanal kundi para sa mga port facilities, storage tanks at iba pang side quests. Ganito raw ang tamang galawan. Gawing negosyo ang pagresolba sa problema ng buong mundo para lahat happy lalo na ang bulsa nila. Sa huli, itong Trans-Mountain Canal ay hindi lang basta pahuhukayang lupa. Ito ay isang malaking middle finger ng global capital laban sa mahadlang sa politika. Ang pera at teknolohiya ay nagtutulungan para literal na baguhin ang hugis ng mundo basta lang hindi maistorbo ang daloy ng kanilang mahal na kalakalan. Isa itong matinding ebidensya kung paano gumagalaw ang microfinance para lusutan ang limitasyong pisikal na ayaw nilang tanggapin. Lipat naman tayo sa isa pang mega project na pampabida, ang Land Corridor o Hanglang Trenbo. Kung yung una ay umiwas sa kipot sa pamamagitan ng paggawa ng bagong swimming pool, itong proyektong ito ay tuluyan ng nagos sa karagatan. Isa itong dambuhalang network ng mga kalsada at rails na magsisimula sa Iraq, dadaan sa Turkey at diretso sa puso ng Europa. Development Road daw ang tawag, pero parang shortcut lang sa mall. Sa ilalim ng proyektong ito, ang langis at iba pang mamahaling gamit ay hindi na isasakay sa mga barkong parang sitting duck sa dagat. Sa halip, rarampa ang mga ito gamit ang mga high-speed freight trains at dambuhalang truck sa isang ligtas na land bridge. Itong pagtalon mula dagat patungong lupa ay isang radical na pagbabago sa logistic strategy na ang tanging goal ay bilisan ang transit time at bawasan ang kaba ng mga negosyante. Ang pinakamalaking flex ng land corridor na ito ay ang pagiging imune kuno sa mga banta sa dagat. Ang mamahaling anti-ship missiles, submarines at mga sea mines na ginagamit na panakot sa mga oil tankers ay mamumuhang display na langka pa ang kalakal ay dumadaan sa tuyong lupa sa pamamagitan ng proyektong ito. Tila pinuputulan ng kuko ang grupong mahilig manakot sa karagatan para lang makakuha ng atensyon mula sa pananaw ng European macroeconomics na lodging seryoso. Ang pagpilit na isama ang Middle East sa kanilang industrial supply chains ay isang desperate move na kailangan. Matapos silang igos at putulan ng murang enerhiya ng Russia, ang Europa ay naghahanap ng bagong katoking stage na matatag at laging ligtas. Itong land corridor na ito ang magbibigay ng direkta at mabilis na supply ng enerhiya na mahalaga para hindi tuluyang malusaw ang kanilang industrialization. Ang financial logistics ng proyektong ito ay talagang wow na lang ang masasabi mo. Inasahang mababawasan ng bongga ang transit time ng mga kalakal kumpara sa paikot-ikot pa sa kung ano-anong dagat. Sa negosyo, ang oras ay pra at ang pra ay mas maraming pra.
Ang mas mabilis na paikot ng mga kalakal ay nangangahulugan ng mas mabilis na paikot ng kapital na nagpapataas sa return on capital employed para sa mga korporasyong gutom sa kita, penalong ang global trade. Diba? Siyempre naman, hinibiro ang magtayong ganitong dambuhalang project sa malugar na mas magulo pa sa love life mo. Pero dahil sa ulan ng dolyar mula sa mga foreign investors, biglang naging peace-loving ang lokal na official prapralang talaga ang katapat para tumahimik ang barilan. Mukhang ang kapal ngang pitaka ang pinakamabisang gamot sa mga reblayan at gulo, no? Itong development road na ito ang magsisilbing main artery ng negosyo na magpapayaman hindi lang sa mga oil lords, kundi pati na rin sa mga magsasaka at tech pros sa paligid. Napakagandang halimbawa kung paano ginagawang hagdan ang krisis para yumaman lalo habang naman ang bansang ang tanging amba lang sa mundo ay ang maging panggulo sa daan. Ngayon, dako tayo sa pangatlo at malamang na pinakabonggang geopolitical megaproject, ang Middle East Pipeline. Ang plano ay maglatak ngang pagkahabahabang tubo para idiretso ang langis mula Gulf hanggang Mediterranean para iwas pusoy na samga kipot. Isang malaking thank you. Next, ito sa Strait of Hormuz at sa Red Sea na laging may nagaway. Dahil dito, ang buong Arabian Peninsula ay may VIP access na sa Europa nang hindi na kailangang makipagpatintro sa mga delikadong kipot. Ito ma-pipeline na ito ang bagong lifeblood ng ekonomiya kung saan tuloy-tuloy ang daloy ng langis sa ilalim ng lupa malayo sa mapirata, terorista, at mga bansang mahilig makinata at mangtrip. Malalim ang hugot ng proyektong ito sa politika at bulsa dahil pinapakita nito ang biglang pagbabati ng Israel at ng mabansa sa Gulf. Akalin mo yun ang mga dating mortal na magkaaway. Nag-holding hands na ngayon para lang sa pera at asenso. Pralang pala ang kailangan para makalimutan ang malumang away at gumawa ng bagong tambayan ng enerhiya sa Mediterranean. Ang Frenemies Alliance na ito ng Israel at mga Arabong bansa ay siguradong babasag sa power dynamics ng rehiyon. Dahil makakaroon ng bagong energy hub, hindi na solo ng isang bansa ang pamamanipula sa presyo ng langis. Napakagandang balita nito para sa mga investors at sa ating maampas lupang mamimili na laging biktima ng taas presyo. Siyempre, hindi ito makukuha sa thank you lang dahil kailangan ng bundok-bundok na pera at nakakahilong mga legal na papeles. Pero sa mata ng mga big-time bankers, easy money ang justify sa gastos na to para sa long-term security. Total suporta ang mga international banks at investment funds dahil alam nilang dito sila lalong yayaman sa mga ganitong infrastructure projects. Para sa Europa, itong Middle East Pipeline ang missing piece para tuluyan ng makawala sa mga bansang ayaw nilang kabonding. Dahil dito, makakaroon sila ng murang gas at langis para bumida uli ang kanilang ekonomiya. Kaya naman ang mga financial analysts ng dunong mundo ay tutok na tutok dito dahil isa itong certified game changer sa mundo na mayman. Ang tatlong mega project na ito ay malinaw na resibo ng malawakang geopolitical realignment ng kapital. Ang pera ng mundo ay nag-exit na sa mga toxic at high-risk na lugar at lumilipat sa mga proyektong may stability. Yung bansang mahilig gumamit ng choke points bilang pananakot, ayun, unti-unti nang naiwan sa kangkungan ng pandaigdigang ekonomiya habang ang mundo ay tuloy ang rampa ng wala sila. Kahit na itong mga mega projects na tuang, ultimate long-term solutions, alam naman nating lahat sa mundo ng finance na abutin tunang siyam-siyam bago matapos. Ang tanong ngayon, ano ang ginagawa ang mundo sa kasalukuyan para hindi tayo tuluyang malunok sa krisis? Ang sagot ay nasa mapampalubak na habang ng mga bida sa pag-export ng langis gaya ng Saudi Arabia at UAE. Ang Saudi Arabia halimbawa ay hindi mahilig sa wait-and-see na drama. Matagal na nilang na-predict ang plot twist na ito kaya pinalawa nila ang paggamit ng kanilang East-West Pipeline o mas kilala bilang Petroline. Ang dabuhalang tubo na ito ay tumatawid mula sa kanilang oil fields sa silangan hanggang sa Red Sea, isang bonggang bypass sa Strait of Hormuz.
Mabilis at epektibong paraan para tuloy ang rampa ng kanilang oil exports. Sa kabilang banda, ang United Arab Emirates o UAE ay hindi rin pakabog sa paggamit ng kanilang Habshan Fujairah pipeline. Itong estratikong infrastruktura na ito ang dahilan kung bakit nakakapekpam sila ng milyon-milyong bariles ng langis araw-araw palabas sa Gulf of Oman, safe sa anumang harangan sa loop ng Kipot. Ang mga garanghakman na ito ang nagsisilbing shock absorbers ng global market laban sa biglang pag-atake sa puso ng presyo. Dahil sa mga alternatibong rutang ito, kayang-kaya ng bansang ito na ay reroute ang milyon-milyong bariles ng langis sa isang snap lang. Tuwing magbabanta ang Iran na isasara ang Hormuz, ang Saudi at UAE ay parang na-adjust lang ng volume sa radyo. Tataasan lang ang volume sa kanilang pipelines para punan ang anumang kakulangan. Ang galing nilang mag-adjust ng supply chain, kaya ang mga investor kampante pa rin at hindi nagpa-panic sa global market. Itong mga existing bypasses na ito ang main reason kung bakit sa kabilang matinding tension sa Middle East, hindi natin nakikitang pumapalo sa $150 ang presyong langis. Nakikita kasi ng merkado na may reserbang kapasidad at mga plan B na pumipigil sa matinding panic buying. Patunay lang ito na ang paggamit ng utak sa pagpaplano ng infrastruktura ay nakakapigil sa tuluyang pagbagsak ng ekonomiya. Pero siyempre, may mga hidden charges ang paggamit sa mga pipelines na ito. Ang pagpapatakbo at pag-maintain sa mga pasilidad na ito ay mas masakit sa bulsa kumpara sa petiks na pagbiyahe ng mga barko sa Kipot. Pero sa gitna ng crisis, ang extra na gastos na ito ay itinutring na isang kinakailangang insurance premium para protektahan ang pangkalatang. Kita ng bansa at maiwasan ng tuluyang collapse ng kalakalan. Sa huli, ito mga agarang solusyon na ito ang nabibigay sa mundo ng kinakailangang timeout. Oras para matapos ang mas damuhalang mega projects na tinalakay natin. Pinapababa nito ang epekto ng bawat geopolitical shock sa ating daily life, mula sa presyo ng pamasay hanggang sa bill sa kuryente. Ang pakiking-laking handa ng mga bansang ito ang nakligtas sa ating global economy mula sa isang tiyak na pakbulusok. Narito na tayo sa pinaka-importanteng aral sa macrofinance mula sa gulong ito. Ang mga rules ng laro sa global trade at geopolitics ay opisyal ng NIRE. Rewrite at sa totolang overdue na ito. Sa loob ng dandang teon, ang golden rule ay kung sino ang may control sa mga kipot at daluyan ng tubig, siya ang bida sa mundo. Ang power ay nakadepende lang sa mapa at sa galing mangharang ng kalaban na parang toxic na ex. Pero ngayon, plot twist, nasasaksihan natin ang paglipat sa isang bagong paradigm. Ang paastang hari dahil sa heografiya ay unti-unti nang nawawalan ng silbi dahil sa tech and investment. Ang bagong rule, kung sino ang may budget at utak na maktayo ng maalternatibong infrastruktura, siya ang may hawak ng tunay na power. Ang resilience o ang galing mong mag-adjust sa gitna ng crisis ang bagong sukatan ng flex sa modernong ekonomiya. Sa babakang ito nga bansang mahili mangblok at mga bansang mahili magpatayo, kitang-kita na kung sino ang magwawagi sa huli. Ang sinumang makakagawa ng pinakamabilis, pinakaligtas at pinaka-reliable na ruta para sa kalakalan ang siyang mananalo sa economic war period. Ang capital ay laging pupunta kung saan walang masyadong drama at matas ang efficiency at yan ang hinahabol ngayon ng mega projects. May napakalaking paglipat ng global capital papunta sa logistics infrastructure dahil sa wangsawa na ang lahat sa lumang sistema. Ang mga sovereign wealth funds na dati ay chill lang sa bonzo stocks ay nagbubuhos na ngayong ng trilyon-trilyong dolya sa mga port, rails at pipeline. Ang investment na ito ay isang malinaw na afyo sa mundo. Hindi na kami papaya na ma-hostage ng ilang bansa dahil lang nakaupo sila sa mga estratehikong spot. Itong de-risking sa global supply chain ay pabor sa kalusugan ng ating macroeconomy.
Kapag ang mga kumpanya ay may maraming choice kung paano itatapon ang kanilang produkto, bababa ang presyo and transport at baka sakaling tumatak na ang presyo and bilihin. Para sa mga bansang gaya ng Pilipinas na halos lahat ay import, ang pag-alis ng power sa mga choke points na yan ay isang napakalaking ginhawa sa wakas, may break din habang natatapos ang mga mega projects na ito. Ang geopolitical clout ng mga lugar tulad ng Strait of Hormuz ay siguradong lulubog. Ang mga bansang umasa lang sa kanilang lokasyon para manakot ay magugulat na lang na ang kanilang sandata ay kasing walang kwenta ng sirang payong. Sa mundo ngang business, ang galing sa pag-adapt at paggawa ngang bagong solusyon ang laging tumatalo sa mga lumang strategy ng panghaharang at pagpapadile. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga macro investors at sa kaban ng bayan? Ibig sabihin, kailangan na nating i-update ang ating mindset kung saan ba talaga nakatago ang tunay na value at security, ang mga investment sa infrastructure, supply chain diversification at tech na nagpapabilis ng trade ang magiging ultimate assets sa mga susunod na dekada. Dito na papunta ang big boy money ng panday-digang ekonomiya. Bilang summary, kitang-kita naman kung paano ginagamit ng Iran ang mga choke points bilang tool para i-hostage ang mundo sa geopolitical at economic pressure. Sa loob ng maraming taon, naging effective ang strategy na ito para i-hype ang presyo ng langis at takutin ang mga merkado. Pero siyempre bawat aksyon ay may katapat na resba mula sa mundo at heto na gumaganti na sila. Aim na magjera mas trip NG mundo ang mag-construct, di ba? Hukay dito, hukay doon sa mga bundok ng Oman para lang sa kanal. Tapos gawin ng kalsada at rail sa Iraq na abot hanggang Europa. At siyempre, ang walang katapusang paglalata ng tubo mula Gulf hanggang Mediterranean. Lahat ng tuay mapatunay lang ng creativity at gigil ng tao na lampasan ang kahit anong sagabal para lang sa free trade at kunwaryang pegunlad. Isang goal lang naman ang drama ng lahat ng proyektong 2, ang burahin ng sikat na single point of failure sa supply chain ng enerhiya sa mundo. Kapag natapos na ang mega projects na to, wala nang bidabidang makakapasaran ng daloy ng yaman ng mundo sa pamamagitan lang ng paharang sa isang kipot. Isang monumental na tagumpay daw. To para sa macroeconomic stability, Charot, bago tayo matapos sa padip na analysis nato, tandaan niyo na hindi lang to usapang malayo, dami ang bulsa niyo rito, pati presyo ng bilihin at ang investments niyo na baka wala naman talaga. Ang pag-intindi sa mga global na ganap na tuang kunwaryang susi para magmukhang matalino sa pagdedesisyon sa pera, sabi nga nila. Knowledge is power sa mundo ng macrofinance. Pero sana may pera rin. O kayo naman, anong sa inyo sa mga ganitong eksena? Tingin niyo ba sapat na itong mga dambuhalang mega projects para ma-neutralize ang banta ang Iran at ang mga point nilang nakaka-stress? O baka naman ang mga hakbang na to ay pampasabo lang lalo ng mas matinding away sa mas delikadong level? I comment ang inyong mga expert na pananaw sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Dunong Mundo para sa marami pang ganitong hanash.